Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos nating Ama, ang pakikipagkaisa ng Banal na Espiritu, nawa ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, mga kaibigan kay Kristo, magandang banal na pagdiriwang po sa inyong lahat. Aminin po natin sa harap ng ating kapwa at ng ating Diyos na tayo ay nagkamali, tayo nagkasala. Umasa po tayo, ang Diyos natin ay mahabagin at maawain. Humingi tayo sa Kanya ng awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak, na siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat. Ano pat kusa niyang inako ang mamatay para sa sanlibutan, kami naway masigasig na tumahak sa kanyang dinaanan, sa iyong pag-aalay at sa kanyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon na siyang gumawa ng landas upang may maraanan sa gitna ng dagat. Sa kapangyarihan niya ay kanyang nilupig ang malaking hukbo. Nilipol niya ang kanilang mga kabayo at ang mga karwahe winasak. Sila'y nangabwal at di na nakabangon. Parang isang ilaw na namatay ng ningas. Ito ang sabi niya. Ang mga nangyari noong unang panahon, ilibing sa limot, limutin na ngayon. Narito at masdan, ang nagawa ko'y isang bagong bagay na hanggang sa ngayoy di mo namamasdan. Ako'y magbubukas ng isang landasin sa gitna ng ilang, maging ang disyerto ay patutubigan. Ako'y igagalang niyong mga hayop na pawang mailap, gaya ng abestros at ng asong gubat. Ang dahilan nito sa disyerto, ako'y nagpabukal ng saganang tubig para may mainom ang aking hinirang. Sila'y nilalang ko at aking hinirang upang ako'y kanilang papurihan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Sion ay ibalik.
Ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila anong rikip. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay, di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha. Bayaan mo na mag-aning, masasaya't natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan. Makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makiisa sa Kanya. Hindi ko nahangad na maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos batay sa pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng Kanyang pagkabuhay na mag-uli, makihati sa Kanyang mga hirap at matulad sa Kanya, pati sa Kanyang kamatayan, sa pag-asang ako may muling bubuhayin. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong maisakatuparan ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Magsisi tayong mataos, halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Sa Kanya tayo dumulog at manumbalik na lubos. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinaumagahan ay nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Noon ay dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito ay nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo?" Tinanong nila ito upang subukin siya, nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus, kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi ng ganito, "Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tiningnan siya ni Jesus at tinanong, "Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Sinasabi ko sa inyong lahat, kung ang mga batong dampot-dampot at hawak-hawak natin sa ating mga kamay upang ipambato sa ating kapwa, ay sa atin mismo nating sarili ibabato, masasaktan din tayo. Masasaktan at masasaktan tayo. Pero kapag naramdaman natin ang sakit, baka magising din tayo sa ating mga sarili. Isang babae ang dinala sa harapan ni Jesus. Isang babaeng sabi nila ay nahuli mismo sa pakikiapid. Ayon sa batas ni Moises, ang babaeng katulad nito ay dapat hatulan ng kamatayan sa pamagitan ng pagbato. Totoo ba ang kanilang hangarin? Totoo ba ang kanilang pagmamalasakit? Gusto ba talaga nilang ipatupad ang batas?
o gusto na lang nilang mapasama si Kristo? Ngayong hapon, pakinggan niyong muli ang sagot ni Jesus. Ang sino man sa inyo ang walang kasalanan, ang siyang unang dumampot ng bato at batuhin siya, isa lang ang nandoon na walang kasalanan, si Jesus lang. Ngunit sinasabi ni Jesus sa ating lahat din ngayon, inaanyayahan niya tayong tumingin ng mas malalim. Siyasatin natin ang ating budhi. Alamin natin ang ating isipan. Puntahan natin ang kasuluk-sulukan ng ating kaluluwa. At aminin natin na kahit ako, ikaw, tayong lahat ay nagkamali. Isa-isang lumayo sila. Binitiwan ang mga batong hawak nila sa kanilang mga kamay. Tumingin si Jesus sa babae. Wala bang nagparusa sa iyo? Wala po. Sabi ni Jesus, ako man, hindi kita parurusahan. Ngunit humayo ka at huwag ka na muling magkasala. Hindi sa dahilang tinatanggap ni Jesus ang kanyang mga kasalanan. Minamahal ni Kristo ang tao at iniaalis siya sa kasalanan. Kaya mahigpit ang kanyang bilin, huwag ka na muling magkasala. Ayaw ni Jesus ng kasalanan, ayaw niya ng pagkakamali, ayaw niya ng kahinaan, ayaw niya ng karupukan. Ang tanging gusto niya ay makakilala ka ng iyong sarili at matagpuan mo ang sarili sa kamay ni Jesus. Ang tunay na bato ng ating kaligtasan. Sa Kanya at sa Kanyang pag-ibig, lahat ay mayroong karapatang mabuhay ng masaya at maligaya. Kapag sa Kanya tayo natungtong, sa Kanya tayo yumakap, pag sa Kanya tayo umasa, magaganap at magaganap sa dulo ng ating paglalakbay, kayakap natin si Jesus. Minamahal kong mga kapatid sa pananampalataya, hangarinawan ng ating puso na lubusang maranasan si Kristo, lubusang maranasan at makihati tayo sa Kanyang mga hirap, sa Kanyang kamatayan. At kung tayo'y mas magiging mapalad, maranasan din natin ang Kanyang muling pagkabuhay. Ngunit kung patuloy kang mambabato ng iyong kapwa, baka ito rin ang iyong maging kahatulan. Ilaglag natin ang mga bato sa ating mga kamay, sa ating isipan, sa ating puso, at lumapit tayo kay Kristo at tanggapin natin ang bawat isa bilang magkakapatid sa iisang pananampalataya, sa iisang Diyos. Tayo ang Kanyang bayang inaalagaan, kinakalinga at minamahal. Tayo ay inaanyayahan niyang maging iisa. Tayo ay Kanyang inililigtas sa Kanyang pag-ibig at pagpapahalaga. Magtiwala ka. Mula ngayon, wala ka ng bato sa palad mo at ang puso mo ay titibok para kay Kristo. Tumayo tayo. Masampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan, sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, dalang ng Espiritu Santo, ipinanganak sa
mananaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buwan na mahuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at upong sa namabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, ayaw ni Jesus na ang makasalanan ay mamatay, kundi ang magsisi at mabuhay. Ang ating tugon, Panginoong mahabagin, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong mahabagin, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may asawang matagal nang nakikisama sa iba at para sa mga nag-aaral ng sex para mabuhay, manalangin tayo. Panginoong mahabagin, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga gurong nagdadalang awa sa mahihinang estudyante para lang magkapera, manalangin tayo. Panginoong mahabagin, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga lingkod simbahan at mga lingkod bayan na madaling matukso, manalangin tayo. Panginoong mahabagin, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga gumagamit na mga dukha at mga makasalanan, para lang manalo sa darating na halalan, manalangin tayo. Panginoong mahabagin, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming minamahal, mapagmahal, lagi nawa naming maranasan ang iyong habag. Tulungan nawa kami ng Espiritu Santo na huwag nang magkasala kailanman sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Tungin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Aming may hinalay. Tanda ng Ang bawat paggawa ang pinapay na ito para maging pagkain. hanggang inibig mo, ngayon nananalig ng Puri-puri ka Diyos sa mga mahal. nilikha sa sanglibutan. Sa iyong kagandahang loob na rito ang aming mayalay. Mula sa katas ng upas at bunga ng aming Napay ang na anak mo para namula maging inuming sa nagbibigay ng iyong butin ng Diyos sa trigo, mga kami makasalanan. kain ng bibigay ng buhay mo. Ang anak na nagmula sa isang tangkay ng upas, inuming nagbibigay
Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami dumadalangin ang mga pinagpasaloob mo ng mga nilalaan ng pananampalatayang Kristiyano ay iyong gawing dalisay, pakundangan sa pinagdiriwang na paghahaing ito sa pamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay, kaisa ng iyong anak na minamahal. Aming inilalaan ang panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan sa pagdiriwang sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan. Kami ay iyong pinagkakamit ng katayuang ganap na pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito pag-ala-ala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, at ni Luis Antonio na aming Obispo, at ng Tadang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, buong pagtitiwala tayong lumapit sa ating Ama, parangalan natin ang kanyang kabanalan. Awitin natin ang panalangin iniwan sa atin ni Jesus.
Inihiling namin kami Edia sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Narito ang ating Panginoong Hesu Kristo, ang Kordero ng Diyos, na ito siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang tinatawag niya sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayo di pagsanggalang ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Hindi niya ipinagkait.
sapat ito upang ibalik ang itinigis ng iyong anak para sa akin. Ang Diyos kay buhay mo sa isang tulad ko, masuwais sa langit mo. Iwang sinaki ng pagmamahal mo, minahal mo pa rin ako at pinatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang itinigis ng iyong anak para sa akin. Salamat po, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo, buhay ko ay nagbago. Tanging ikaw lamang papupurihan ko, purihin ang ngalan mo, oo, dakilang pagmamahal mo. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang totoong itinigis ng iyong anak para sa akin. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang totoong itinigis ng iyong anak para sa akin. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay mapabilang nawa lagi sa mga kaanib niya, sa namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Atin pong pasalamatan ang ating punong tagapagdiwang sa misang ito, si Reverend Father Ruben June Villanueva, ang Assistant Parish Priest ng Nuestra Señora de la Paz y Buenviaje Parish ng Diocese of Novaliches. Ang imahin po na mahal na po Jesus Nazareno ay magkakaroon ng mga pagbisita sa mga sumusunod na parokya. Sa Santo Niño de Praga Parish, Coello Antipolo, mula ika-11 hanggang ika-15 ng Marso.
Landmark Chapel, Makati, mula 9 hanggang 14 ng Marso. At St. Michael the Archangel Parish, Bonifacio, Global City, mula 16 hanggang 20 ng Marso. Ngayon po tayo magsiluhod at ating dasalin ang panalangin para sa Yubileo ng Awa. Panginoong Hesukristo, tinuruan mo kaming maging maawain tulad ng Ama sa langit. At winika na sino mang nakakikita sa iyo ay nakakikita rin sa Kanya. Ipakita mo sa amin ang iyong mukha at kami ay maliligtas. Ang iyong masintahing pagtingin ang nagpalaya kay Sakeo at Mateo sa pagkagumon sa salapi, sa babaeng nangangalunya at kay Magdalena sa paghahangad ng ligaya sa mga bagay na makalupa lamang. Ang nagpatangis kay Pedro matapos ng kanyang pagkakanulo at nagdala ng pangako ng paraiso sa magnanakaw na nagsisi. Itulot mong marinig rin namin na tila ba sinasabi mo sa amin ang mga salitang binigkas mo sa babaeng Samaritana. Kung batid mo lamang ang kaloob ng Diyos, ikaw ang hayag na mukha ng amang hindi nakikita, ng Diyos na nagpapamalas ng kanyang kapangyarihan, higit sa lahat sa pagpapatawad at habag. Itulot mong ang iyong simbahan ay maghihayag na mukha mo sa daigdig, na ikaw ang Panginoong muling nabuhay at niluwalhati. Niloob mong ang iyong mga tagapaglingkod ay mabalot rin ng kahinaan, upang magdalang habag sa mga mangmang at nagkakamali. Nawa ang lahat ng lalapit sa kanila ay madama ang pagsuyo, pagmamahal at pagpapatawad ng Diyos. Isugo mo ang iyong espiritu at italaga ang bawat isa sa amin sa pagpapadaloy ng langis ng paghirang upang ang Yubileo ng Awa ay maging isang taon ng biyaya mula sa Panginoon at ang iyong simbahan ay makapaghatid ng mabuting balita sa mahihirap na may bagong sigla, magpahayag ng paglaya sa mga bihag at inaapi, at magpanumbalik ng paningin sa mga bulag. Hinihiling namin ito sa iyo, Panginoong Hesus, sa tulong ng panalangin ni Maria, Ina ng Awa. Ikaw na nabubuhay at naghahari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may dala-dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At naway pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang. Humayo kayong masaya at mapayapa. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming
susunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Welcome to the program Power to Unite with Elvira. Andito po tayo ngayon sa Cebu City kung saan po dinaraos ng 51st International Eucharistic Congress. At mapalad po tayo kasama natin dito ang isang hinahangaan nilang speaker, walang iba kundi si Father Timothy Radcliffe. Siya po ang director ng Las Casas of Black Friars, Oxford. Ano kayang pag-uusapan namin? Siya pong subaybayan ninyo sa pagbabalik ng Power to Unite with Elvira. Nananangis ay aawit na may galak, dalay-ani, pagbalik. Walang Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan. Makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makiisa sa Kanya. Hindi ko nahangad na maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos batay sa pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng Kanyang pagkabuhay na mag-uli, makihati sa Kanyang mga hirap at matulad sa Kanya, pati sa Kanyang kamatayan, sa pag-asang ako may muling bubuhayin. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong maisakatuparan ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Natupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Natupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Magsisi tayong mataos, halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Sa
Kanya tayo tumulog at manumbalik na lubos. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinaumagahan ay nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Noon ay dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito ay nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo?" Tinanong nila ito upang subukin siya, nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus, kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi ng ganito, "Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tiningnan siya ni Jesus at tinanong, "Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sinasabi ko sa inyong lahat, kung ang mga batong dampot-dampot at hawak-hawak natin sa ating mga kamay upang ipambato sa ating kapwa, ay sa atin mismo nating sarili ibabato, masasaktan din tayo. Masasaktan at masasaktan tayo. Pero kapag naramdaman natin ang sakit, baka magising din tayo sa ating mga sarili. Isang babae ang dinala sa harapan ni Jesus. Isang babaeng sabi nila ay nahuli mismo sa pakikiapid. Ayon sa batas ni Moises, ang babaeng katulad nito ay dapat hatulan ng kamatayan sa pamagitan ng pagbato. Totoo ba ang kanilang hangarin? Totoo ba ang kanilang pagmamalasakit? Gusto ba talaga nilang ipatupad ang batas? O gusto na lang nilang mapasama si Kristo? Ngayong hapon, pakinggan niyong muli ang sagot ni Jesus. Ang sino man sa inyo ang walang kasalanan
ang siyang unang dumampot ng bato at batuhin siya, isa lang ang nandoon na walang kasalanan, si Jesus lang. Ngunit sinasabi ni Jesus sa ating lahat din ngayon, inaanyayahan niya tayong tumingin ng mas malalim. Siyasatin natin ang ating budhi. Alamin natin ang ating isipan. Puntahan natin ang kasuluk-sulukan ng ating kaluluwa. At aminin natin na kahit ako, ikaw, tayong lahat ay nagkamali. Isa-isang lumayo sila. Binitiwan ang mga bato. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos, nating Ama, ang pakikipagkaisa ng Banal na Espiritu, nawa ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, mga kaibigan kay Kristo, magandang banal na pagdiriwang po sa inyong lahat. Aminin po natin sa harap ng ating kapwa at ng ating Diyos na tayo ay nagkamali, tayo nagkasala. Umasa po tayo, ang Diyos natin ay mahabagin at maawain. Humingi tayo sa Kanya ng awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria,
sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak, na siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat. Ano pat kusa niyang inako ang mamatay para sa sanlibutan, kami naway masigasig na tumahak sa kanyang dinaanan, sa iyong pag-aalay at sa kanyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon, na siyang gumawa ng landas upang may maraanan sa gitna ng dagat. Sa kapangyarihan niya ay kanyang nilupig ang malaking hukbo. Nilipol niya ang kanilang mga kabayo at ang mga karwahe winasak. Sila'y nangabwal at di na nakabangon. Parang isang ilaw na namatay ng ningas. Ito ang sabi niya. Ang mga nangyari noong unang panahon, ilibing sa limot, limuti na ngayon. Narito at masdan, ang nagawa ko'y isang bagong bagay, na hanggang sa ngayoy di mo namamasdan. Ako'y magbubukas ng isang landasin sa gitna ng ilang, maging ang disyerto ay patutubigan. Ako'y igagalang niyong mga hayop na pawang mailap, gaya ng abestros at ng asong gubat. Ang dahilan nito sa disyerto, ako'y nagpabukal ng saganang tubig para may mainom ang aking hinirang. Sila'y nilalang ko at aking hinirang upang ako'y kanilang papurihan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik. Ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila anong rikip. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay, di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila,
pagmasdan yaong mga tuyong batis. Sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha. Bayaan mo na mag-aning, masasaya't natutuwa. Awa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit, Iniiwan ko sa inyo ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Pero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin. Pero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang ating Panginoong Heso Kristo, ang Kordero ng Diyos, na ito siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang tinatawag niya sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayo di pagsanggalang ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan.
Ilang Diyos kay buki mo sa isang tulad ko, masuwais sa langit ko. Iwagsin laki ng pagmamahal mo, minahal mo pa rin ako at pinatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang mundo. Itinigil ng iyong anak para sa akin. Salamat po, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo, buhay ko ay nagbago. Tanging ikaw lamang papupurihan mo, purihin ang ngalan mo, oo, dakilang pagmamahal mo. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang bugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang bugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay mapabilang nawa lagi sa mga kaanib niya, sa namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Atin pong pasalamatan ang ating punong tagapagdiwang sa misang ito, si Reverend Father Ruben June Villanueva, ang Assistant Parish Priest ng Nuestra Señora de la Paz y Buenviaje Parish ng Diocese of Novaliches. Ang imahin po na mahal na po Jesus Nazareno ay magkakaroon ng mga pagbisita sa mga sumusunod na parokya. Sa Santo Niño Dalisay, pakundangan sa pinagdiriwang na paghahaing ito sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon.
at sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay, kaisa ng iyong anak na minamahal. Aming inilalaan ang panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan sa pagdiriwang sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan. Kami ay iyong pinagkakamit ng katayuang ganap na pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito pag-ala-ala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, at ni Luis Antonio na aming Obispo, at ng Tadang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay
na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, buong pagtitiwala tayong lumapit sa ating Ama, parangalan natin ang kanyang kabanalan. Awitin natin ang panalangin iniwan sa atin ni Jesus. Hinihiling namin kami Edia sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang hawak nila sa kanilang mga kamay. Tumingin si Jesus sa babae. Wala bang nagparusa sa iyo? Wala po. Sabi ni Jesus, ako man, hindi kita parurusahan.
Ngunit humayo ka at huwag ka na muling magkasala. Hindi sa dahilang tinatanggap ni Jesus ang kanyang mga kasalanan, minamahal ni Kristo ang tao at iniaalis siya sa kasalanan. Kaya mahigpit ang kanyang bilin, huwag ka na muling magkasala. Ayaw ni Jesus ng kasalanan, ayaw niya ng pagkakamali, ayaw niya ng kahinaan, ayaw niya ng karupukan. Ang tanging gusto niya ay makakilala ka ng iyong sarili at matagpuan mo ang sarili sa kamay ni Jesus. Ang tunay na bato ng ating kaligtasan. Sa Kanya at sa Kanyang pag-ibig, lahat ay mayroong karapatang mabuhay ng masaya at maligaya. Kapag sa Kanya tayo natungtong, sa Kanya tayo yumakap, pag sa Kanya tayo umasa, magaganap at magaganap sa dulo ng ating paglalakbay, kayakap natin si Jesus. Minamahal kong mga kapatid sa pananampalataya, hangarinawan ng ating puso na lubusang maranasan si Kristo, lubusang maranasan at makihati tayo sa Kanyang mga hirap, sa Kanyang kamatayan. At kung tayo'y mas magiging mapalad, maranasan din natin ang Kanyang muling pagkabuhay. Ngunit kung patuloy kang mambabato ng iyong kapwa, baka ito rin ang iyong maging kahatulan. Ilaglag natin ang mga bato sa ating mga kamay, sa ating isipan, sa ating puso, at lumapit tayo kay Kristo at tanggapin natin ang bawat isa bilang magkakapatid sa iisang pananampalataya, sa iisang Diyos. Tayo ang Kanyang bayang inaalagaan, kinakalinga at minamahal. Tayo ay inaanyayahan niyang maging iisa. Tayo ay Kanyang inililigtas sa Kanyang pag-ibig at pagpapahalaga. Magtiwala ka. Mula ngayon, wala ka ng bato sa palad mo at ang puso mo ay titibok para kay Kristo. Tumayo tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan. Sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, dalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay ibig, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mahuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula paririto at upong sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan,
Minamahal kong mga kapatid, ayaw ni Jesus na ang makasalanan ay mamatay, kundi ang magsisi at mabuhay. Ang ating tugon, Panginoong mahabagin, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong mahabagin, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may asawang matagal nang nakikisama sa iba at para sa mga nag-aaral ng sex para mabuhay, manalangin tayo. Panginoong mahabagin, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga gurong nagdadalang awa sa mahihinang estudyante para lang magkapera, manalangin tayo. Panginoong mahabagin, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga lingkod simbahan at mga lingkod bayan na madaling matukso, manalangin tayo. Panginoong mahabagin, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga gumagamit ng mga dukha at mga makasalanan, para lang manalo sa darating na halalan, manalangin tayo. Panginoong mahabagin, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming minamahal, mapagmahal, lagi nawa naming maranasan ang iyong habag. Tulungan nawa kami ng Espiritu Santo na huwag nang magkasala kailanman sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Tungin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Aming may alay. Tanda ng bawat Pagkawa ang pinapay na ito para maging pagkain. pagkat inibig mo, ngayon nananalig ng Puri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanglibutan. Sa iyong kagandahang loob na rito ang aming may alay. Mula sa katas ng upas at bunga ng Napay aming para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. ng Diyos sa trigo, mga kain ng bibigay ng buhay mo. Ang anak na nagmula sa isang tangkay ng upas, inuming nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami dumadalangin ang mga pinagpasaloob mo ng mga nilalaan ng pananampalatayang Kristiyano ay iyong gawing